ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Renewal sa business permit sa Davao City. Wala na'y extension human ang deadline ugma Enero 31. Sa mga motorista, laing bad news tungod halos piso nga usbaw sa presyo sa lana, posibleng ipatuman sunod semana. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, dili ilisdan ang iyang legal team sumala ni Vice President Sara Duterte. Samtang mga abogado sa bise, gipangandaman ang ipasangat nga bag-ong impeachment complaint. Bureau of Fire Protection Gensan, nalangan sa pagresponde sa usa ka sunog tungod sa usa ka sakyanan nga wala dayon mipadaplin. Panghitabo, nahulikam. Og good vibes ang hatod sa oceanic encounter sa duha ka surfer nga nagpakilig online. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Mas palapdan pa sa mga otoridad ang ilang search and rescue operations ngadto na sa kadagatang sakop sa Indonesia aron sa pagpangita sa siyam pa ka mga missing nga sakay sa motorbangka nga Amehara. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gikan sa kadagatang sakop sa Sarangani, misibog na mga otoridad sa pagpangita sa mga sakay sa MBCA Amihara ngadto na sa kadagatang sakop nga duol sa Zamboanga. Nakakuha na sab og clearance ang mga otoridad alang sa paglusad o kining ginatawag nga overflight search and rescue mission sa kadagatang sakop sa Indonesia. Gibutyag ni Coast Guard Southeastern Mindanao Commander Commodore Philip Soria nga sa ika-12 nga adlaw sa search and rescue operations sa nawala ang motorbangka nga Amehara, naabot na sa Sector 6 ug Sector 7 ang pagpangita nga anaa sa kadagatang sakop nga duol sa Zamboanga. Kini human nakita padulong sa maong lugar ang debris sama sa door cabin, ingon man life jacket sa bangkang Amehara. Doon na sa clearance alang sa overflight search and rescue missions ang pagpalupad og aircraft sa kadagatan sa nasod nga Indonesia. Sa matang sa investigasyon sa pagkawala sa maong bangka, duha ka investigating teams ang gimugna. Usa ka team nga dunay 5 ka miyembro alang sa Marine Safety Investigation nga nagtinguha nga makahatag og factual og safety recommendations aron dili na masubli pa ang insidente sa kadagatan. Ang usa ka team, Incident Investigation Team, nga gilangkuban sa Parallel Investigators nga dunay 7 ka miyembro nga mao'y nakatutok sa administrative ug criminal liability. Lakip sa sutaon kung unsa o paunsa nga sa Governor Generoso Davao Oriental ang destinasyon ug mao'y last known possession sa bangka nga Davao Samal Raman ang prangkisa sa maong bangka. Usa ka semana human madeklara ang pag-terminate sa search and rescue operation, makasumite na sa ilang report ang investigating teams. Sara, sumala matod pa sa saysay ni Christopher Buldig ang survivor, no? Ang nag-inusarang survivor sa moong sakay sa moong bangka nga nibulag siya sa grupo ug dito na siya nakitaan sa ato ang mga otoridad ato sa search and rescue operation. Sa karon nagpabilin nga adunay unom ka mga patayng lawas nga na-recover ug siyampa ang padayon ginapangita. Sanglit 16 matod pa ang sakay sa moong bangka. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka adlaw una ang deadline ugmang adlaw padayon ang pag-asikaso sa mga nanag-iya og negosyo sa renewal sa ilang business permit sa Davao City. Sumala sa Business Bureau ang mga pakyas nga maka-renew human ang deadline pahamtangan ug multa. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa Davao City Recreation Center o Almendras Gym ang one-stop shop alang sa business permit renewal sa mga negosyong ana sa Talomo, Agdao ug Buhangin districts. Si Joy, usa sa mga nakalinya alang sa pagbayad. Giapas niya nga makabayad karong adlaw sa 11,000 ka mga kliyente. Kung mahuman matod pa niya ang payment karong adlaw, balikunon pa niya ang next step nga pagpalugo
Sanglit na apay kinahanglang i-comply sa ubang offices. Okay naman po, smooth lang. Kasi medyo mabilis naman din yung transaction. Pero naabtan mo karon ma'am, hapit na ang deadline. Since ang payment is ginaantay namin from client, so hindi kami makaproceed ng 1 day lang. Ang negosyanteng si Ruth naninguha sab nga mahuman na sa pag-renew sa business permit sa iyang lechon manok business nga 7 ka tuig na nga naga-operate sa Davao City. Sa akong bookkeeper na ako, so man gud siya, trabaho man gud pud siya niya isabay lang ko diri sa iya kay ako'y nagpila sa mahuman na bayad naman lang. Sumala sa Business Bureau, pipila pa lang ang narilisan og business permit. Daghan na og nakabayad og nakakompleto sa ilang permit applications. Apan doon na pa'y isettle nga requirements sa ubang regulatory offices. Gilauman sa Business Bureau nga malabuan ang 37,000 renewals sa miaging tuig. Ugmang adlaw January 31 Sabado ang deadline sa renewal sa business permit sa Davao City. Sumala sa Business Bureau, wala na sila ihatag nga extension human sa deadline. Abli hangtod alas 10 ang SP Building ug Almendras Gym. Hangtod alas 7 sa gabii ang Kalinan, Bunawan, Turil ug Tugbo. Ug hangtod alas 6 sa gabii ang Pakibato, Marilog ug Baguio districts. Dunay 25% ka penalty plus 2% monthly interest alang sa late registration. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Ori Gil Relator. 1 Mindanao. Posibleng subling magpatuman og taas presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana nga maabot sa halos piso kada litro. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, posibleng musaka og 10 centavos kada litro ang presyo sa gasolina, 85 centavos sa kada litro sa diesel ug 45 centavos sa kada litro sa kerosene. Mamahimo pa kini mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Lakip sa nakaapekto sa presyo ang hinay nga recovery sa usa ka nagkaaberyang oil field sa Kazakhstan, problema sa supply sa krudo sa Estados Unidos ug uban pa. Matag adlawng Martes sa mosunod nga semana ginapatuman ang final nga oil price adjustment. Magpabilin ang legal team ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa iyang kaso sa International Criminal Court. Sanglit dili matud pa pailisdan ni FPRRD, sumala ni Vice President Sara Duterte. Samtang mga abogado ni VP Sara gipangandama na ang gipaabot nga bagong impeachment complaint batok sa bise sa sulod semana. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Wala matud pa'y plano nga ilisdan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang iyang legal team nga gipanguluhan ni Attorney Nicholas Kaufman. Kinihuman migula ang mga pangutana kung kontento ba si FPRRD sa serbisyo sa iyang legal team sa iyang kasong crimes against humanity sa ICC. Apan doon na matud pa'y instruction sa gihatag si FPRRD sa iyang mga abogado. Wala na gibutyag kung unsa ang instructions. Sabi ko, exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka ba satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. Samtang nagpaabot si VP Sara sa iyang pasalamat sa Ginoo, sa mga abogado ug sa mga Pilipino nga mituo og misalig kaniya. Human nga gibasura sa Korte Suprema ang gisang-at nga motion for reconsideration sa House of Representatives batok sa unang desisyon sa SC nga gideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Sa gipaabot nga pagpasang-at og bagong impeachment complaint human sa 1-year bar rule karong February 6, sumala sa bise. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. Hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team, and nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Dugang ni VP Sara, ginalantaw na dili maundang ang pag-file og impeachment batok kaniya hangtod mahuman ang iyang termino sa 2028. Ako si Ori Gil Relator. 1 Mindanao.
Pag-aspalto sa Dito Road sa Barangay Palakapaw sa Quezon sa Bukidnon, ana sa 75% sumala sa DPWH 10. Tanang klase sa sakyanan, gitugutan ng makaagi sa maong dalan. Human ang nahitabong landslide sa Barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon nga miresulta sa pagkahumno sa dakong portion sa Bukidnon, Davao City Road. Karon na nasa 75% complete ang pag-aspalto sa Dito Road nga gihimo sa DPWH. Matod sa DPWH Region 10, natapos na ang pag-aspalto sa duha ka lane sa 460 meters nga Dito Road. Ang nabiling duha ka lane na lang ang ginatrabaho kung asa ulahing asphalt layer na lang ang ibutang. Gibuti ang sab sa ahensya nga pwede nang muagi ang tanang klase sa sakyanan sa maong Dito Road gikan sa mga light vehicle hangtod sa mga heavy vehicle o trucks. Dugang sa ahensya nga ang pagtukod sa Dito Road kabahin lang sa proyekto sa lugar sanglit butangan pa kini og slope protection system, pagplastar sa kanal o drainage ug soil stabilization aron dili na masubli ang landslide sa lugar. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB gitagbo ang mga transport operator sa Region 10 aron hisgutan ang mga problema nga ginasagubang sa transport sector sa nagpadayon nga PUV Modernization Program. Ano yan, dugang detalye. Gika-alarma matud pa sa Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative. Human mikatag sa social media ang report nga ginahatagan og lugway sa LTFRB ang mga prangkisa sa individual operators nga wala pa na-consolidate sa ilang prangkisa. Tungod niini, giilang giimbitahan si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza aron mapasabot kanila ang kahimtang sa PUVMP. Tungod atong gipost ni Manibela nga kadtong gigrant lagi daw kono ang extension sa franchise sa individual operators wherein alarma ang tanan transport. No nga katong mga consolidated og bisitahan ta niya. Pagpasabot ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza nga kadtong mga individual operators lang nga nakaproseso na sa ilang consolidation requirements, una pa ang deadline ang ilang gihatagan og provisional authority nga makapamasada samtang gahulat sa approval sa ilang franchise consolidation. After the next 3 months, kung hindi ko siya nakakapag-registro sa Securities and Exchange Commission o sa CTA o EC, we revoke their provisional authority. Meron sila kailangan gawin. Hindi ko kaluwag ng oras na pagdating lang ng muling araw, doon ka lang gagalaw. Dugang pa ni Chairman Mendoza nga lakipsab sa ilang tutukan ang fleet modernization sa mga transport cooperative o corporation tungod lakip kini sa probisyon sa PUVMP. Ito po yung mga ordinary din ng mananakay para makita natin itong mga sasakyan na hindi compliant, may pulit-pulit yung mga silya, may butas yung sahig, madumi, hindi maayos, ang driver naka-short, yun, para isumbong sa amin po yan. At yung mga terminal na hindi compliant din sa mga rules and regulations ng, or standards set by OTR and LTFRB. Sa karon, ana-ana sa 95% ang franchise consolidation rate sa Region 10 sumala sa LTFRB o ginahulat nila kung mosalmot pa sa modernization program ang nahabiling 5%. Una nila ihatag sa laing operators ang prangkisa sa maong mga ruta. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Pagresponde sa mga bombero sa General Santos City sa usa ka fire call, nalangan tungod sa usa ka sakyanan nga wala dayon mipadaplin sa kalsada. Aning report. Sa kuha sa kamera nga naka-install at tubangan sa fire truck sa General Santos City Fire Station, makita nga samtang nagdagan ang fire truck sa dalang Pioneer Avenue, nagpadapli na ang pipila ka sakyanan. Gani ang ubang sakyanan nga anaa sa tungod sa traffic light sa intersection sa Pioneer Avenue ug Magsaysay Avenue, bisan naka-red pa, nag-abante na. Apan ang usa ka pula nga multicab, wala nagpadaplin. Gani madungog ang bombero nga gipaabante na ang maong sakyanan. Ang sakyanan sab nga nagsunod sa pula nga multicab, nagasirbato na. Ang driver sa tricycle nga nasa unahan nga tapad sa multicab, ginasenyasa na sab ang driver nga moabante na. Sa pag-green sa traffic light,
Diha pa miabante ang pula nga multicab, hangtod na kalahos na ang fire truck. Ang maong video, nag-viral sa social media nga nakaabot na sa Public Safety Office. Busa kauban ng Traffic Enforcement Unit, gipatawag na ang driver sa multicab. Sumala sa TEU, saysay sa lalaking driver sa multicab nga nagtuo daw siya nga layo pa ang fire truck. Doon na pud matud pa'y diferensya sa pandungog ang driver nga sumala sa iyang kabanay, 70 anyos na nga taga-barangay Labangal. Bisan niini giisyuhan sa TEU og citation ticket ang maong driver. Gianuhan na mo siya og citation ticket para sa penalty sa iyang failure to give way to emergencies. Ipailawom sab sa seminar sa Traffic Road and Safety ang driver sa multicab. Samtang gi-impound na ang iyang sakyanan sa buhatan sa TEU. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang driver. Samtang bisan sa hitabo, narespondihan sa General Santos City Fire Station ang sunog sa Magsaysay Avenue nga tungod matud pa sa electrical fire ug gamay lang ang danyos. Ang ilang hangyo lang sa mga motorista. Ang amo lang unta ang mga motorista diri sa Jensan. Once makadungog na unta og wangwang, it means dunay emergency. So dapat mag-yield sila. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Gimando sa Department of Transportation ngadto sa Maritime Industry Authority o Marina ug Philippine Coast Guard ang pagpahigayon og comprehensive safety audit ug inspeksyon sa mga shipping line human sa mga trahedya sa dagat. Dungan sab sa inspeksyon ang pagrepaso sa polisiya sa pagsusi ug pagsigurong seaworthy o luwas mo biyahe sa dagat ang mga barko. Sumala sa Philippine Coast Guard, posibleng maapektuhan ang biyahe sa mga barko sa pagpahigayon ug detailed inspection. Ang Marina, buot sab nga maamyendahan ang polisiya kalabot sa pagpahigayon sa risk assessment kada barko imbis nga kada kumpanya. Issue sab ang lifespan sa barko ug kung kanus kini dapat i-phase out. Napulo ka adlaw ang gihatag sa DOTR alang sa mas lawom nga investigasyon. Gi-postpone sa Commission on Elections ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sumala ni COMELEC Chairman George Garcia, dili na posible ang parliamentary election sa March 30 tungod sa pipila ka legal ug operational concerns. Niadtong January 20, gipasa ang Bangsamoro Autonomy Act No. 86 nga basihan sa bagong pagbahin sa Parliamentary District sa BARM. Tungod kini sa deklarasyon sa Korte Suprema niadtong 2024 nga dili lakip sa BARM ang sulu. Pero sumala ni Garcia, bawal nang usabon ang voting precincts. 120 days una ang butuhan subay sa Voters Registration Act. Kulang na sabdaw ang oras sa COMELEC aron iandam ang tanang gikinahanglan. Hulaton sa COMELEC nga magpasa ang Kongreso og bagong balaod nga nagtakda sa bagong petsa sa BARM parliamentary elections. Gipasabot sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga panahon nga madugay usahay ang pagtubag sa mga manawag sa Central 911. Sumala sa CDRRMO, doon na daw usahay nga dunay mga technical issue sa mga tawag, rason nga dugay matubag ang tawag. Doon na say usahay nga ang mga taga Manila ang makatubag, sukad matud pa nga gilusad ang Unified Central 911. Kung ang Manila ang makadawat, itawag na pud nila sa 911 sa Davao, rason nga malangan. Daghan sabdaw ga prank call sa hotline. Sumala ni Rudy Encabo, ang assistant head sa CDRRMO. Maglisod sabdaw sila og dawat og tawag gikan sa prepaid SIM. Hinuon doon na namatod pa'y ginahimong alakang karon aron maresolba kini pinaagi sa pagpalit og application alang sa mas maayong serbisyo. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Kambatikdang dunay nataod nga pipila ka mga solar lights sa ginatukod nga maa magtuod flyover sa Davao City.
Sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao sa lugar, kamatikdan ang nainstalar nga suga sa flyover. Makita na sab sa lugar ang sementado nga approach sa tulay ug duna na say railing sa isig ka kilid. Apan duna pay ginapahigayong konstruksyon sa maong infrastruktura. Ginasulian pa sa GMA Superradyo Davao nga makuha ang habig sa DPWH 11 kalabot sa kalambuan sa ginatukod nga flyover. Kaya dumang Agosto sa nakalabayng tuig gipasalig sa buhatan nga gilaumang hingpit nga mahuman ang flyover sa Marso 2026. Apan ang Mindanao Development Authority unang nagbutyag nga gilauman unta ang pag-abli sa flyover Disyembre sa nakalabayng tuig. Samdan ang usa ka 54 anyos nga lalaki human na pusilan sa mga pulis sa Iloilo International Airport nga dihang giingong nag-amok. Base sa inisyal nga investigasyon, dunay nakita nga kutsilyo sa bag sa pasahero dihang giagi sa scanner. Dihang gisugo siya nga igawas ang unod sa iyang bag, naglahi na matud pa ang lihok niini ug daw dili na mutuman sa mando sa kapulisan. Dihang gigawas na ang kutsilyo, gigukod matud pa sa lalaki ang usa sa mga pulis ug didto na siya napusilan. Gidala na sa ospital ang lalaki nga ana-ana sa stable kondisyon. Taga Camiguin ang mga lalaki ug sa Cebu City na nagtrabaho isip security guard. Sumala sa igsuon ini nadunggaban na kini kaniadto sa Cagayan de Oro City. Hinungdan nga nagadala na kini og hinagiban. Tungod sa insidente, mas pahugtan sa otoridad ang seguridad sa airport. Laing hugna na sab sa Peace and Order Drive ang gilusad sa Cagayan de Oro City Police sa nagkariyang barangay sa downtown area. Sobra 20 ka mga individual ang gipang tikitan ug ang uban gipang dakop tungod sa mga giatubang nga kaso. Ani report ni Cyril Chavez. Adlawng Miyerkules, pasado alas 7 sa gabi, tibuok pwersa gikan sa nagkariyang police station ang nagpahigayon og Peace and Order Drive sa barangay 17, 18 ug Konsolasyon. Sa maong drive, nagkadayang police operation ang gilusad sama sa anti-illegal drugs operation nga miresulta sa pagkadakop sa usa ka individual, pag-implementar og warrant of arrest kung asa upat ang nadakpan, pagdakop sa tulo ka mga individual nga nakalapas sa RA 10591 o paghupot og illegal nga armas, duha ka individual nga nagduwa og illegal number games. So, sa kini ka initiative ni Cagayan de Oro City Police Office para pagpahugdan or atong mga campaign against mga illegal nga mga buhat, especially sa atong under sa atong AORs. Ubansab ang Regulatory Compliance Board sa LGU sa operasyon kung asa gipang tikitan ang upat ka mga tawo nga nag-inom sa pampublikong lugar og 12 ka mga individual nga naghukas-hukas gawa sa ilang mga panimalay. Naam na sa atong ordinansa sa syudad nga kining mga individual nga dili magsuot sa ilang upper garment nga in public places, naa sila dakpan gid sila pinaagi sa pag-issue dayon sa ordinance violation receipt. Matod sa Kokpo, kini ang labing unang Peace and Order Drive karon tuiga ug malampuson ang ilang operasyon. Natapos among drive pasado alas 8:30 sa gabi. Mapadumduman sila nga ang atong mga kapulisan ana agayod ug para pud sila ma-aware nga sa ilang tagsa-tagsa kapalibot kinahanglan di ay pud makisayod. Cyril Chavez, One Mindanao. Pipila ka mga motorista ang naisyuhan og citation ticket sa paglapas sa balaod trapiko human nagpahigayon og surprise operation ng mga otoridad sa compound sa General Santos International Airport. Seguridad sa mong airport padayong gipahugtan sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gina isa-isa og pahunong kini mga sakyanan nga naa sa compound sa General Santos City International Airport atol sa surprise operation kalabot sa pagpatuman sa balaod trapiko nga gipangunahan sa PNP Aviation Security Unit 12, LTFRB 12, LTO 12 ug TEU adlang Huwebes. Atol sa operasyon sa buntag, tulo ka mga motorista ang naisyuhan og citation tickets sama sa paggamit og dili tukmang footwear sa motorsiklo, expired registration sa sakyanan ug kolorum nga sakyanan. Matud pa, ang maong operasyon nagsugod yang dunay mireklamo kaniadto kalabot overcharging sa plitihan. Nagsimula po yan sir nung may reklamo sa, kung di ako nagkakamali, sa Terminal 3 yun. Merong pasahero na nag-complain regarding sa overpricing. Actually yung focus talaga namin sir, overpricing anti-colorum. Since medyo naglaylo na, isinama na rin namin yung mga violation under RA 4136. Gawas ni ini,
Ginapahugtan sab sa PNP ang seguridad sa airport alang sa kaluwasan sa mga pasahero nga naga-avail sa 12 ka mga domestic flights matag adlaw. Di pa dapat magdala ka ng mga corrosive substance, mga flammable. Halimbawa, may baril, dapat na siya permit mission order para allowed siya matransport. Lakip sab sa ginamonitor ang illegal nga mga kontrabando nga posibleng ipuslit pinaagi sa mga cargo. Ang binabantayan po natin dito, other illegal activities, lalo na doon sa illegal drugs, other illegal activities, lalo-lalo na doon sa mga cargo, nagpapadala ng mga parcel. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Managlahing weather systems ang makaapekto sa nasod ug magdala og mga pagulan sa pipila ka bahin sa nasod. Makaapekto ang shear line sa sidlakang bahin sa Mindanao samtang amihan ang mupatigbabaw sa Luzon ug Visayas. Localized thunderstorm sa magdala sa pipila ka lugar sa isla. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Caraga Region, laki pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Sorsogon ug Davao Region. Kusog ang ulan sa pipila ka lugar busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Cagayan de Oro City LGU uban ang BFP ang nagpaygayon sa ilang ikaduhang hugna sa pagpanlimpyo sa fish section sa Cogon Market. Kini aron malayo sa unsamang hugaw o kagaw. SEBDA nakatakdang hingusgan ang kampanya sa paglabay sa basura sa saktong butanganan. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa pagpanguna sa City Economic Enterprises and Business Development Administration sa Cagayan de Oro City LGU, higpit nga gipahigayon ang ikaduhang hugna sa flushing o pagpanglimpyo sa fish section sa Cogon Market karong bulana. Gihimo kini Huwebes sa gabi nga gisalmutan sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection kinsa mo'y nagpasirit og tubig sulod sa isdaan sa merkado. Matod ni SEBDA Head Attorney Marian Ragas nga gilimpyuhan ang tanang parte sa merkado ilabi na sa suok nga lugar. Kainumduman nga niadtong Enero 23 ang unang pagpahigayon sa flushing sa fish section karong bulana. Arang-arang magyud ni karon kay dili naman ni first na flushing, pero ubay-ubay pod ang kanang mga basura tungod kay gikan na magi activity gikan sa buntag paingon sa hapon. Pipila sab ka mga basura nga nakabara sa mga drainage ang nakita, lakip na mga mananap sama sa mga ilaga. Butang nga gihingusgan karon sa SEBDA ang kampanya sa pagbaton sa saktong paglabay sa mga basura sa merkado. Mga plastic, anang mga solid food particles, ina na usahay, di magod na to na makita na ihulog lang, diba? So, ang ako pod, kung naamang gali mo sulod sa atong kamerkaduhan, mamalitay, mamaliw ko na tabangi pod mi na if ever kung magdala mo water bottles like kanang mga ilimnon na kanang tubig, dili lang unta pod i-diretso hulog sa atong mga salog sa atong mga kamerkaduhan. Pinaagi sa dugang garbage bins palibot sa merkado, gilauman sa SEBDA nga mas maagahat ang mga tawo nga dili magpataka og labay sa ilang basura. Human sa sagunson nga flushing sa fish section, magpahigayon sab kuno og fumigation ang City Health Office sa Cogon Market. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez, One Mindanao. Sa mga time out sa ganap ugma, tanawan ninyo ang colorful episode sa Magpakailanman starring Mike Tan. Bida ang kapuso actor sa istoryang MBPO o Most Beautiful Player. Istorya kini ni Yasmin Dido Villanueva, ang long hair ug openly gay nga basketball player. Nakasinati si Dido og bullying tungod sa iyang gender ug makapangita siya og acceptance sa sulod sa basketball court. Makauban ni Mike Tan sa Magpakailanman episode sila Andre Paras, Divine Tetay ug Archie Adamos. Makita ka na ugma January 31, 8:15 p.m. sa GMA Network ug sa Kapuso Stream. Gikakiligan karon sa netizens ang gitawag nga oceanic encounter sa duha ka surfer sa Siargao Island.
Na-fall sa surfboard o na-fall sa surfer? Gikilig ang netizen sa daw organic encounter nga gitawag nga oceanic encounter sa duha ka surfer sa Siargao Island. Saysay ni Hughes Cooper Clarin, final day na nila siyang higala sa isla. Sa surfing session, pipila kahigayon niyang nakadungan ang usa ka lalaki sa balod. Kita sa drone shot nga daw balod ang mihimo og paagi aron mapaduol sila sa matag usa. Apan wala daw sila nagkahigayon nga magkaila-ila. Ang maong video dunay kapin 3 million views online. Og mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.